1, 2, 3, go. Hello, welcome sa Flip Top Zoning 22 Event Review. Hello, welcome sa Flip Top Zoning 22 Event Review. Sasabihin ko lang dito yung mga naalala ko habang naalala ko pa sa event kanina. At spoiler nga pala to guys, pipilitin kong magsabi ng mga naalala kong linya or moment. Simulan natin sa kay Tauper at kay Ram dahil hindi ko na nabutan ng Dave Dan Brad Jamie Sykes. Tingin ko yung Tauper versus kay Ram, pumasok naman siya sa kung anong ina-expect ng karamihan. Nakakatawa, walang nag-choke. Tapos nakakatawa yung yung nagtulong, nag-fusion si Tauper at kay Ram ng round trip para tirahin si Enigma. Tapos bugbog si Enigma bawat each round nilang dalawa. Ayun, magandang laban. Batang Rebelde versus Sturdy. Lakas ni Batang Rebelde dito, tapos si Sturdy parang medyo malayo siya sa pinakita niya nung Royal Rumble last ahon. Siguro kasi nakita ko kanina may nilabas yung Motus ng poster na may laban din siya next week. So sa tingin ko siguro naka-apekto din yun sa prepara niya dito. Pero lakas ni Batang Rebelde sa kanya kung binigay yung round 2 and round 3, tapos cater din 1. So ang galing ni Batang Rebelde dito. Ruffian vs Killan, round 1 pa lang nag-stutter na si Ruffian. Tapos si Killan, lakas ni Killan, parang consistent siya all rounds. Nasa kanya din ng crowd, habang si Ruffian naghahanap siya, parang pinipilit niyang anuhin yung crowd sa kanya pero hindi umiipik may papetik-pitik hanggang sa nag-choke na nga siya ng round 3, as in malaipok sa tingin lagot. Tingin ko ma-angle na to new angle na naman to kay Ruffian, pero pinilit talaga ni Ruffian na mas pitawan ko, baka kung ano nangyari kay Ruffian. Parang nag-choke na din ako. Ano ba? Ayun, nablanko ba si Ruffian? Medyo balakid apox yung choke na kanya, as in wala talaga siyang nice fit. Ewan ko anong nangyari, pero babawi yan si Ruffian. Tapos next ay Sak Maestro at Manda Baliw. Ang laban na to ay parang para habang wala pa yung video, may kumpara ko siya sa Sak Maestro versus Tipsy D. Sak Maestro ang lakas ng round 1, tapos diba si Tipsy D, yung burst yung round 1 ni Sak Maestro yung nagpayanig talaga, yung pinakamalakas na round sa buong battle nila ni Tipsy D. Pero si Tipsy D hindi man masyadong ganong kalakas, naging consistent siya all 3 rounds. Parang kumbaga bumawi si Manda Baliw sa late game, round 2 and round 3. Sa tingin ko, kung ang daming punches, ang daming haymaker, ang daming moment ni Sak Maestro nung round 1, sa tingin ko kung dinistribute niya yung iba doon pa round 2 and round 3, sa tingin ko may pag-asa siya. Pero ang lakas din ni Manda Baliw, lalo na nag-iinit siya, palakas siya ng palakas, lalo na yung round 3. Hindi naman nag-choke si Sak Maestro, sadyang kung ikukumpara mo lang talaga yung round 1 kumpara sa round 2 at round 3 niya, medyo lumaylay siya na parang may kulang. Pero yung kay Manda, ang galing, parang may timer rin yung kada round niya Hindi na lang siya basta nagjo-joke. Yung round 1 niya nga seryoso din Ang lakas din ng round 1 niya, pero siguro kahit gaano kalakas yung round 1 ni Manda, hindi niya talaga matatapatan yung round 1 ni Sak Maestro kasi napakalakas. Parang yanig yung crowd. Yun yung parang first time na ganun kaingay yung crowd kanina, yung round 1 ni Sak. Tapos ang daming na-hype
Mayroon din siyang pick choke scheme nung round 1. Dami. Siniksik niya lahat sa round 1 eh. Yun, kaya Manda Baliw. Sunod naman ay Mzite versus Saint Ice. Saint Ice ako dito. Sa tingin ko, pwedeng tie pa sila sa round 1, pero round 2 and 3 kay Saint Ice to. Kaya, hindi ko alam kung bakit nag 3 to. Pero yung may twist sa dulo, may nagano sila nung nagka round 4 pero hindi siya counted sa mismong battle. Bali naglabas ng gamit, may malaking bag si Arik, tapos yung mga hugutin nila ay nung gagawa nila ng i-freestyle nilang dalawa, balikan. Sa tingin ko parang doon sila nag-tie, doon pumalag si Mzite, doon talaga sa round 4, pero promo lang yun eh. Lakas yanig din, isa rin yung sila nagpayanig. Ito yung maalala kong yung nagyayumanig yung sa buong event sa crowd. Una yung kay Sak Maestro. Sunod yung round 4 nilang promo. Sunod naman, review pa lang muna natin yung Mzite vs Saint Ice. Ang lakas ni Saint Ice, sana sumali na lang siya ngayong taon kasi parang nasa perfect form na siya eh. Sa tingin ko kahit sino kaya niyang palagan eh. Ang gaganda ng niya eh. Yung mga angle niya, bago, kakaiba. Tapos, ayun. Kaya ako dito, Saint Ice. Lakas si Saint Ice. Tapos, ayun nga, yung nagpayanig, yung nabalikan natin, nagpayanig sa crowd, ay, tingin ko 3 beses lang yumanig yung crowd eh. Yumanig sa event, sa venue. Yung Sak, yung round 1 ni Sak. Yung yanig yan, may mga meron din namang malalakas na reaction, pero yung parang yanig talaga. Yung round 1 ni Sak. Pwede rin yung round 3 rin ata ni Manda. Lakas din nun. Tapos, 4 Mzite, tapos yung promo nila, yung balikan ni Mzite at Saint Ice sa promo round 4 nila. Tapos yung isa pang nagpayanig ay yung Poison 13 versus Unico. Ang nagpayanig yung round 3 ni Unico. Dahil kakaiba to, nilabas niya yung mismong tatay niya. Hindi niya lang basta nilabas, pinag-spit niya pa, tapos may fake choke scheme din ng tatay niya. Lakas talaga. Sa tingin ko yung round 3, sino ba? Sa tingin ko yung round 3 ni Unico yung pinaka nagwala yung tao. Kahit ako tatalon-talon na ako kasi lakas. Tapos hindi masyadong pulido yung performance ni Unico sa round 1 and round 3. Pero siguro kung napulido ni hindi nag-stutter si Unico nung round 1. Nag-stutter siya dun banda sa malakas sana yun nung Sanji. Yung tadyak siya ng tadyak, tapos yung ewan ko na nawalan ba siya ng boses nun. Sa kanya na sana yung momentum na yun eh. Tapos si Poison consistent lang, tapos medyo yung ganon yung mas malakas yung performance ni Poison kumpara sa laban niya kay Sensei. Pero siguro kayang kumbaga umaano na lang, nagsasabi na nga si Unico no na may late game pa, at tumasa din ako na mananalo talaga siya nung basta ito yung pinaka close fight siguro ng event, kasi yung iba kung di magchochok lumaylay eh. So ito yung pinaka dikdikan, pukpukan ng ito rin yung favorite battle ko ng event. Ito lang nun, akala ng iba mo di na makakapalag si
expectation ng crowd, kala nila ano eh, kakainin ng buo ni Poison si ano eh. Yung kay Poison dun, yung mga in-expect niya yung ganun, mga multi and tapos yung last, ito na yung Shay Best Luck 1. Grabe yung expectation ng tao sa laban na to, sa kanina sa live, yung pagpasok pa lang na sigawan ng tao. Tapos yun na nga, ayun ang magiging pangit din pag sobrang taas ng expectation ng tao, dahil parang namatay yung crowd sa laban na to kasi hindi ata ewan ko napagod na ba. Sa tingin ko napagod din sila sa ano eh, sa naubos din ng energy sa Poison versus Unico eh. Hindi naman nag-choke si Slakon, pero hindi siya pumantay sa sulatan ni Shay. Tapos ang dami ding new angle ni Shay dito. Lalo na yung sa yung binibenta ni Slakwan yung mga laban niya, tas may resibo pang video. Sa JJ Podcast ba yun? Malakas si Shay dito. Siguro pagod na rin na siguro yung crowd, kaya hindi masyado nakasabay yung crowd eh. Malakas yung laban, pero hindi siya umano sa expectation ng karamihan. So pero malakas si Shay. Tapos parang dahil nga sa angle na yun na pagdaya daw ni Slakwan at Poison sa isa buhay ng mga nakaraan. Kailan ba yun? 2023 ata yun eh. So parang nagka-storyline na din yung pag pumagsalpukan man si Poison at Shay sa finals, kasi parang medyo may storyline na sila pag sila magharap. So ang favorite battle ko ng gabi ay, kung irarango ko sila yung top 3 ko, ang favorite battle ko sa event ay Poison 13 versus Unico, M-Side versus Saint Ice, at Sak Maestro versus Manda Baliw. Kabang-abang tong Poison 13 versus Manda Baliw. Kabang-abang to. Maraming na-upset sa battle. Maraming upset na battle. Ayun lang yung naalala ko. Subukan ko pang mag-alala ng mga isaktong linya. Sa Topper versus K-Ram, nakamanhid na pa ako. Magandang evento. Mas maayos to kaysa nung last ahon. Mas magandang event. Mas madaming moment sa event na to. Ayan, thanks for watching. At sa susunod na event ulit, kung di maging busy, at comment kayo kung meron kayong gustong i-ask about sa event, sa mga di nakapanood ng live, at susubukan kong replyan sa comment. Thanks for watching.